Hi guys, it's me, Kay Prela. Alam niyo ba, sobrang nakaka-upset ngayong araw na to. Yung experience ko, sobrang as in na-upset talaga ako and sobrang disappointed talaga ako. Kasi, nag-drive ako ng like 30 minutes from home to Morley, doon sa store, sa MV Filipino shop. And, naano ko siya na, tawag doon, magdi-deliver sana ako ng Lux Slim and Lux Skin doon sa store. So, ngayon, hindi na ako nakapag-deliver, as in hindi na ako nag-iwan ng stocks kasi meron na silang ibang Lux Skin, ibang Lux Slim products doon, which is galing sa iba. Yung name niya is Henny. I think Henny. Yeah, she's a Filipino as well. I don't know her, pero I know from the fact na kilala niya ako and alam niya na nagdadala ako. Kasi may mga stocks pa ako doon ng Lux Slim and Lux Skin eh. But the thing is, as in, naiyak talaga ako kanina yung paglabas ko ng store. Kasi, yung bang ako, naghahanap buhay lang ako. Yes, naghahanap buhay din siya. Pero, kapwa Pilipino pa yung magsusulot sa'yo sa hanap buhay mo para lang magkaroon din siya ng hanap buhay, which is, 'di ba, parang ang bastos, parang walang respeto. Hindi maganda. Kasi ako, hindi ko galing mangagaw, hindi ko galing, lalo na pagdating sa hanap buhay, lalo na pagdating sa pagkakakitaan. Kung alam ko na na meron na doon nagdadala, hindi na ako hindi na ako magpipilit, hindi na ako mag-offer. Kung ako din yung may-ari, respect na lang din. So, makita man to ng owner ng store, it's okay kung magalit siya sa akin dahil dito sa video. Okay lang, wala akong magagawa dun eh. Kasi, sobrang na-disappoint talaga ako. Kung ako yung owner, kung ako yung may lalapit sa akin na magdadala ng product, which is meron nang nagdadala dito, hindi na ako kukuha sa iba. Kasi, kumbaga, magre-respect ako, keep the good relationship between me and yung nagpapa-consignment sa'yo. Yes, very thankful and grateful ako. Almost 1 year na din ako nagdadala sa kanila ng mga products. Sobrang pasasalamat ko talaga. Kasi, kumbaga, kahit consignment yun, kumbaga nakakapagdala ako sa kanila. Kumikita din sila. Wala silang binabayarang, sa lahat ng mga consignment ko dito, wala silang binabayarang shipping fee, wala silang capital. So, kumbaga, dapat, yun, okay na yun eh. Pero, itong Henny na to, wala siyang respect. As in, Henny, sobrang bastos mo. Wala kang respeto sa kapwa mo na naghahanap buhay. Wala kang respeto sa ibang tao. So, ayun nga. Naputol yung video ko kasi umuwi na kami. Pinick up ko yung anak ko eh. So, ayun. Kumbaga, kanina, nagda-drive man lang ako pauwi from Morley, MV Filipino store, pauwi ako. Sobrang sama talaga ng loob ko. Kahit naman siguro sino, pag ganung sitwasyon, kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, ganun din yung mararamdaman mo. Maiyak ka, sobrang buti na lang, tumawag sa akin yung friend ko, tumawag yung partner ko. Kumbaga kahit papano, nag-okay yung pakiramdam ko. Kasi wala talaga akong, wala ako sa kondisyon mag-drive. Lalo na mainit, tapos ganun, masama yung loob mo. Although, sinabi naman sa akin ng owner, isa sa owner ng store na,
mag-iwan ko pa din daw kasi nabibili naman siya. No, it's not about that eh. Kaya hindi na ako nag-iwan. And I'm gonna pull out all my stocks there. Kasi sabi ko, ipupull out ko siya pagdating ni Arnold next week from work. Ipupull out namin siya and yung dalawang glass na shelves namin doon. Kasi, kumbaga, sabi ko, ayoko makipag-agaw. Kasi, kumbaga, bahala na sila. Kung gusto niya doon kumuha, kasi the moment na tinanggap niya yon, so, wala na yung doon eh, wala na yung respect doon. Hindi yung, hanap buhay lang to, walang personalan. No, it's not that. Kasi ako, nag-create ako ng good relationship between me and yung owner ng store at ng mga restaurants na dinadalhan ko dito sa Perth. And even yung mga downlines ko, yung mga resellers, silver and gold, nag-create ako ng good relationship. Meron man kaming hindi mapagkaunawaan sa ibang part na kung ano man. Pero, kumbaga, nagre-respect ako, especially yung sa mga stores, ganyan. Sobrang grateful ako. Kaya, inaalagaan ko yung, tawag doon, inaalagaan ko yung relationship namin. Kaya, kanina, yung ganun, tapos yung reply sa akin na, mag-iwan ka lang kasi nabibili naman siya. Hindi. Ayoko. Hindi talaga ako nag-iwan. Kasi, hindi naman ako ganun kadesperado. Yes, hanap buhay ko to. Ito talaga yung, pagbibusiness ko. Ito yung main na hanap buhay ko. Kaya, yung lahat ng effort ko, lahat ng, yung, naramdaman ko kanina eh. Sa akin kanina yung lahat, na kumbaga, nag-effort ako, minintain ko yung magandang samahan din namin, pero ganun lang din ako binitawan. Parang yung nakipag-break lang sa akin yung relationship, boyfriend, asawa, ganun, partner. Parang ganun, parang nawalan ako ng ganun yung feeling. Kasi, kumbaga, nag-dedicate ako dito sa business na to, sa Luxling. Kumbaga, masaya ako sa ginagawa ko. Mag-deliver ako sa mga stores, mag-drive ako, o kaya samahan ako ng partner ko na si Arnold. Andun yun eh. Kumbaga, kasi ito yung isa may source of income ko sa pangangailangan namin ng mga anak ko, kung ano kailangan ko, ganyan. Although may work naman si Arnold. Pero, syempre, hindi ako makapag-work eh. And, hindi ko kailangan i-explain sa lahat sa inyo kung bakit. Pero, yung mga nakakakilala sa akin na tao, alam nila kung ano yung reason, kung ano yung pinagdadaanan namin. Bakit hindi ako nakapag-work? Alam nila kung ano yung struggle ko, kung ano yung mga sa ilang taon na pinagdaanan ko, namin ng mga anak ko, kung bakit hindi ako nakapag-work. Hindi ko na kailangang isalaysay dito kasi enough na sa akin yung mga taong nakakaalam ng katotohanan. Kaya kumbaga, masama talaga loob ko. Na ako na-bypass ba? Nabastos? Yun. Kumbaga, I hope ito lang yung store na tumalikod sa akin at hindi din pinahalagahan ko ano yung iisipin at mararamdaman ko. Sana dun sa ibang stores na dinadalan ko ng mga products, sana hindi. Wala akong ma-experience na ganito. And sana sa'yo din, Henny, kung sino ka man, kasi hindi kita kilala, sana, maghanap ka na lang ng maghanap ka na lang ng iba na, na store. Or magbenta ka as much as you want. It's okay. Huwag lang yung may inaapakan kang tao. Huwag lang yung may may nasasagasaan ka na hanap buhay ng ibang pamilya. Kasi pamilyadong tao ka naman eh.
I'm sure pamilyadong tao ka. I'm sure nanay ka din. I'm sure na, kumbaga, yes, kaya naghahanap buhay for your family. Parehas tayo. Pero ako, naghahanap buhay ako para sa pamilya ko, para sa mga anak ko. Hindi ako nang aapak ng tao. Hindi ako nanunulot. Kagaya ng ginagawa mo. Hindi ako nang babastos ng tao. I don't care kung sino magalit. I don't care kung ano ang sabihin nyo. Pero totoo. Ikaw, Henny, kung sino ka man, bastos ka. Sulutera ka. Wala kang respeto. Talagang galit ako sa'yo. Naiinis ako sa'yo. I-report na kita sa main. And hopefully, si Miss Ana, gumawa ng action. Makuha kung paano ka, kung sino kinukuhanan mo. Kasi, kumbaga, wala na kami magagawa sa mga kagaya yung colorum na hindi authorized distributor. Pare-parehas yung product natin. Wala na akong magagawa doon. Ang sa akin lang, magrespeto ka. Matuto ka magrespeto. Kumbaga, yung I don't know kung magiging masaya ka o hindi ka magiging masaya. Pero ako, sa magandang paraan kumbaga, sa malinis na paraan na inaano ko, na ibibigay ko para sa mga anak ko sa paghanap buhay ko, galing sa malinis na paraan, masaya ako dun. Wala akong inaapakan, wala akong binabastos, wala akong sinasagasaan na tao, naghahanap buhay lang ako, wala akong inaaway na sinusulot. Mabubusog ang anak ko doon. Magiging okay ang ano namin. Ibe-blessed kami. Ikaw, ang inahain mo sa pamilya mo, galing sa pansusulot ng hanap buhay ng ibang tao, lalo na kapwa mo Pilipino din. Hindi maganda yon. Ewan ko kung magiging proud sa'yo ang mga anak mo at ang asawa mo, kahit nanay mo. Hindi magiging proud sa'yo. I'm not sure ha. Kasi ako, kung ganun ang gagawin ko, ganun ang ginawa ko, nanulot ako, mahihiya ako sa mama ko. Papagalitan ako, kahit ng mga kapatid ko. Mahihiya ako, matatakot ako. Kasi hindi sila magiging masaya sa ganun. Magagalit talaga sila. Hindi nila ako kukonsintihin. Mga anak ko din. Ayoko. Partner ko, papagalitan ako. Pagalitan ako ni Arnold kung ganyan gagawin ko sa kapwa ko. Hindi. Kaya kahit may nag-offer sa akin mag-distributor ng barley, hindi ako tumuloy. Dahil alam ko madami na nagbabarley dito. Pwede akong pwede akong magbenta din. Kahit hindi na ako magdala sa mga store, pwede akong magbenta. Pero ang loyalty ko, nasa Lux Slim din eh. Doon ako nag-concentrate talaga. Kaya, kumbaga, siniseryoso ko to. Kaya ganito yung nararamdaman ko. Paggawa ko ng tarpaulin, pull-up banner, business card, loyalty card, and everything. Nag-sponsor ako. Tutulungan ako ni Miss Ana sa ibang mga events na nag-sponsor kami. Kasi, masaya ako sa ginagawa ko dahil para sa mga anak ko to. Hindi yung basta lang ako kumita. Wala akong pakialam sa kapwa ko kahit may maapakan ako. Hindi yun. Dapat ganun ka din, Henny. Ha? Kung sino ka. Sa mga hindi po nakakaalam at nakakakilala sa akin, pangalan ko po is Kay Prila. And, yung Facebook account ko is Kay Prila din. Instagram account ko is Kay Prila. TikTok account, Kay Prila. And yung Facebook page ko is Karen's Fashion and the House of Lux Slim, Australia. So, nandito po ako nakatira sa Perth, Australia. And, 2 years ago, nung kakasimula pa lang ng Lux Slim and Lux Skin, isa po ako na bigyan ng pagkakataon ni Miss Ana Magkawas na tawag dyan, maging isa sa franchisee, international franchisee ng Lux Slim and Lux Skin. And nakuha ko po yung
ang position ko is platinum franchisee dito sa Australia. So, hawak ko po ang buong Australia as an international distributor. So, meron po ako mga gold franchisee, silver franchisee, and the bronze. Bronze is the reseller. And sa iba-ibang state yun. Kami po, 2 years na kami na kumbaga, mga official distributor ng Luxlim and Luxskin nga. So, kumbaga, sa akin sila umu-order. Tapos, ako yung nagpa-facilitate and then, i-order ko is papasa ko sa main, which is my group chat po kami with Ana Magawas and her husband, and yung mga marketing, and yung admin namin, at meron pang ibang naka-join doon sa group chat namin. So, yung Team Australia po, ako yung sa akin, ako yung humawak. Sa akin sila nag-order, and then ipapasa ko sa main, and then ipapadala namin sa lahat ng mga nag-order, dinidistribute namin. So, dito po sa Perth naman, kasi ako yung nandito. Yung mga reseller din ako dito. And then, ako yung pinakauna sa lahat ng mga franchisee na nag-consignment sa mga Filipino store. So, 2 years ago, nung pag-start ko, meron din Dubai team, merong Hong Kong, merong iba-iba. Sa US, ganon, Canada, ganyan. So, iba-ibang team kami, pero magkakakilala kami, may mga group chat kami with Miss Ana Magkawas. Ang doon, kumbaga, sila online talaga nagsisell sila ganon. Ako, nagsisell din ako online, but ako yung pinakauna, and it was my idea na mag-consignment sa mga Filipino store and Filipino restaurant, ganon. So, and then binigyan ko sila ng mga ideas din, ganito, ganyan. Kaya, kumbaga, dito sa business ko, nag-concentrate ako. Talagang inano ko siya, kumbaga, dedicated ako dito. Nandito yung loyalty ko. Although, madaming kalaban, madaming kakompetensya yung Luxlim and Luxskin, but dito lang talaga, isa lang yung brand na dinadala ko. May mga nag-offer din, pero kumbaga, gusto ko kasi mag-concentrate dito kasi marunong ako sa salitang loyalty at kumbaga faithful ako. Kung lalo na pag gusto ko yung ginagawa ko, talagang dedicated ako dito. Kaya kahit from my own pocket, paggawa ako ng pull-up banner, business card, tarpaulin, nag-sponsor din ako sa mga events, tapos nagbibigay ako ng freebies sa mga stores, lalo na pag una pa lang nabigay ko, tapos kung magki-Christmas or anniversary na, hingi sila sa akin ng like voucher or any gift for raffle, nagbibigay ako. From my own pocket yun na, hindi yung galing kay Miss Ana. Kumbaga, hindi ko sinasabing kung ano man, pero kumbaga, ganun ako, dahil binigay ko yung sarili ko dito, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya I don't mind, kahit hindi ako ang owner talaga. Ginagawa ko because I'm happy. Kaya, kumbaga, ganito yung nararamdaman ko. Kaya yung experience ko today sa isang store, hindi ko talaga hindi ko alam kung magiging okay ba ako, or syempre hindi kasi kahit sino ang lumugar sa ang tawag doon, lumugar sa sitwasyon ko, hindi talaga magiging okay. Kasi doon yung nabastos ka, na-bypass ka, hindi ka rin respeto, hindi ka pinahalagahan, hindi ka din sinabihan muna before nangyari itong sitwasyon na to. Which is, ang tinutukoy ko po dito is yung owner ng store and yung nagsusulot sa akin
wala kaming problema between me and Miss Ana Magawas. No, wala po doon. Hindi involved ang CEO namin ng Lux Slim and Lux Skin. Ang involved po dito is ako, yung owner ng store, and especially yung si Henny. Si Henny na Pilipina din, na hindi ko siya kilala talaga. Pero alam niya, may nagdadala na ng Lux Slim and Lux Skin dun sa store, sa MV Filipino store, sa Morley. Pero, pinilit pa rin niya ipasok. Sinulot pa rin niya ako. And nagpapabagsak presyo siya? I don't know. Di ko alam. Kasi I heard from someone na Filipino din, na nakausap ko is, nagpapabagsak presyo siya. Ano yun? Ang mahal ng DHL? Ang mahal ng pagpapaprint ng mga documents per piece? Ang mahal ng transport fee, yung Lalamove from warehouse to DHL. Tapos, bebenta mo ng ganong presyo lang. Ano yon? Desperate lang? Para kumita lang ng konting halaga? No. It's not that. Kami po, approved ni Miss Ana Magawas ang SRP namin sa mga international. Pag sinabing ganito, at hindi kami nagpapabagsak presyo, kami mga authorized distributor, kasi alam namin nagbabayad kami ng tax, may business card, may business kami, name na binayaran. Kumbaga, hindi kami makikipagbagsakan ng presyo sa mga colorum na kumita lang ng konti. Okay na, masaya na doon. No, hindi kami doon. Kahit nga si Miss Ana din, nagsabi nung last meeting namin na, bakit binabagsak presyo? Pinapababa nyo yung quality ng product. 'Di ba? Instead na i-boost nyo kasi maganda yung product maganda yung Lux Slim and Lux Skin. Effective siya sa mga users natin. Especially ako, yun na ginagamit ko. Effective siya sa akin. Ngayon, kung ibabagsak presyo ng mga colorum, anong mangyayari ng product? Magiging cheap, di ba? Samantalang yung ibang mga kakompetensya nga pinapataas nila ng presyo. Sumusunod kami ng mga authorized distributor. Sumusunod kami sa lahat-lahat ng mga instructions sa amin. SRP, sunod kami doon. Hindi kami nagpapabagsak presyo para lang bumenta. Ano yun? Yung mga yung mga kagaya lang ni Henny, isa ka Henny, kung sino ka man, ulitin ko. Isa ka lang doon sa walang pakialam, basta kumita lang ng pera. Wala kang pakialam kahit may maapakan kang tao, kapwa mo pa Pilipino. Wala kang pakialam basta kumita ka lang ng pera. Wala kang pakialam kahit mambastos ka, masagasaan mo yung hanap buhay ng kapwa mo tao. Wala kang pakialam doon. Basta lang ikaw, selfish ka. Inisip mo lang yung sarili mo, inisip mo lang yung pamilya mo, inisip mo lang yung pangangailangan mo. Pero yung pangangailangan namin ng mga anak ko, hindi mo inisip, inalisan mo ko ng hanap buhay, inaalisan mo ko ng hanap buhay. Yun. Bastos ka. Kaya, kumbaga, sorry sa mga makakabasa nito, kung ang dating sa inyo is maldita ako or what, it's okay po. Kung papanoorin nyo po lahat ng video ko, maiintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Pero never ako magsusorry sa'yo, Henny, kung sino ka man, kasi totoo, bastos ka. Yun lang yun. Sana, maging masaya ka